Ito, nakikita ba nyo yan? Yan po ay uniforme ng People's Liberation Army. Yung army ng Chinese government. Na-discover ng PAOK, ano ba yan? Presidential Anti-Organized Crime ni retired General Cruz. Ayan, oh. May bota, may uniforme. Marami po yan eh, kung ano-ano po yung mga laman yan. Kung ano-ano ang mga iba niyan. Ayan, oh. Tingnan natin, oh, yung iba pang laman yan. Ayan, oh, may mga ganyan pa, oh. Ayan, oh. Yan. Hindi yan uniforme ng ating mga sundalo. Hindi yan mga uniforme ng ating mga pulis. So malinaw po na itong na-recover ng ating mga otoridad sa Porac, Pampanga, operasyon ng Pogo. Dapat ang Pogo isugal. Pero bakit may uniforme at may mga bota o sapatos ng Army? People's Liberation Army. Alam nyo, kaya ko pinakita yan, isa hong matibay na ebidensya ito na magpapatunay. Ayan, nakita na nyo yung butonis ng kailang, ayan, si General Cruz yan, no? Yan yung General Cruz, Gilbert Cruz, na hepe ng PAOK. Di ba? Ano ba sinasabi niya rito? At siya ay pumasok ng doon sa Pogo Hub na yun para for other intention. Kaya malalaman natin yan to our investigation. Ayan, no? Kaya sa Pampanga po yan. Sa operasyon ng PAOK, Presidential Anti-Organized Crime ba yan? O basta yung PAOK, yun ay grupo ho ng Office of the President na nag-iimbestiga. Isa lang sa mga nag-iimbestiga dito sa operasyon ng Pogo sa atin sa Pilipinas. Especially dito sa Luzon at Metro Manila. Yan ang nadiscover. Magkatabi lang ang Banban Tarlac at saka Porac, Pampanga. Pampanga, Tarlac, magkapit-bahay lang yan. Sa operation ng ating mga otoridad, yan ang nare-recover. Mga uniforme, sapatos ng People's Liberation Army. Kaya ako dinidiin. Kasi kung Pogo, kung negosyo, bakit may uniforme ng ganyan? Kasi kung business at operasyon ng Pogo, ibang uniforme, maaaring siya civilian nga lang eh. Pero bakit? Yan ang tanong. Bakit ang nadiscover ng mga otoridad ay sapatos at uniforme? So, sila ba'y lehitim pang negosyante? Or sundalo na ng China ang nakapasok sa Pilipinas? Napakadelikado po niyan. Don't panic, pero sa akin pong analysis at opinion, napasok na ba tayo? Napasok na tayo ng army? Napasok na tayo ng mga sundalo ng China? Na alam naman natin nang aagaw sila, nanghihimasok, diyan po sa West Philippine Sea. Ay yung nahulihan ay opisina ng Pogo. Ang tanong, yan lang ba yan? Baka marami pa. O baka lahat ng opisina ng Pogo sa buong Pilipinas, hindi lang sa Metro Manila, ay mga sundalo ng, o baka army, na ng China ay nag-ooperate na yan. Yan ay talagang malinaw na threat na sa national security o tinatawag nating banta sa seguridad ng ating bansa. Anong ating gagawin dito? So palagay ko, mas palakasin na nga natin ang panawagan na naunang ginawa ng ating mga senador after nung kailang caucus ng 1 linggo, executive session, na na-discover nila na maraming impormasyon sa mga intelligence community at mga nag-iimbestiga sa ating pamahalaan na delikado. At ang makapagpapatigil ng operasyon ng Pogo dito sa ating bayan ay si Pangulong Marcos na lang. Palagay ko napapanahon na rin tayo at ako'y sumama sa panawagan, ipatigil na ng ating Pangulo ang operasyon ng Pogo dahil mukhang hindi na ito negosyo. Mukhang pananakot na ito. Pananakot, or spy na sila. Kasi napakalinaw po ng ebidensyang yan. Inuulit ko, kahit sabihin natin paulit-ulit kayo, gusto ko lang idiin. Hindi dapat magkaroon ng uniforme at sapatos at iba pang gamit para pernalya ng sundalong dayuhan sa loob ng Pilipinas kung hindi yan kanilang pag-aari o kung hindi yan kanilang gagamitin. Naalala ko yung kwento ng mga lolo at mga lola natin noong panahon ng Hapon bago nagkaroon ng gulo rito sa Pilipinas. Tuwan-tawa daw sila ron, ang daming Hapon, akala turista
akala kapitalista na pumapasok sa Pilipinas. Pero nung magkaroon na ng gulo, mga sundalo pala yon, na colonel at general na Hapon. Nagkagulo na. Hihintayin pa ba natin na mangyari yung ganon bago tayo kumilos? May palagay ko hindi masama na kulitin ang Office of the President sa magitan ng National Security Council, National Security Advisor at Intelligence Community. Gawan na nyo ng paraan. Magkaano ba mawawalang income sa Pilipinas kung ipapatigil ang pogo? Baka naman maliit lang yan. Hindi mahalaga ang pera. Ang mahalaga ay seguridad at kaligtasan ng ating bansa. At kung totoo ang sapantahan ng iba at pagdududa, ako'y nagdududa rin dyan, na itong mga ito espiya na, itong mga ito sundalo na ng People's Liberation Army, napakapanganib niyan. Kaya pala sila agresibo sa West Philippine Sea. Kaya pala nandito na sila, kanilang na-penetrate na o kanilang napapasok na ang mga impormasyon at seguridad ng ating bansa. Delikado yan. Delikado. Naging maluag ang ating bansa during the time of Duterte administration. Na alam naman natin diyan nagsimula ang pogo. Diyan nagsimula yung pang-aabuso dahil masyadong kinonsente or mabait or hindi tayo pumalag sa ginagawa ng China. Ginawa pang malalim na pagkakaibigan ng nakaraang gobyerno at ng China. Pero yung pagkakaibigan yun, sinamantala pala nila. At ngayon nadidiscover ng intelligence community at mga nag-iimbestiga ng mga local and national government official o office na meron ng ganitong kaduda-duda at delikado. So don't panic. Akin lang kung tinatalakay ito. Araw ng kalayaan pa naman kahapon. So ibig sabihin ito dapat hindi ang kalayaan ay mga ibabaw. Kailangan dito ang seguridad at proteksyon ng Pilipino at ng bansa ang mga ibabaw. At yung kalayaan sinasabi, baka inabuso nila sa matagal ng panahon o ilang taon, ay dapat ay makontrol na sa lalong madaling panahon. Delikado po yan. Anyway, any comment, reaction? Kayo po ay malaya. Yung pong aking pinakita, pinauulit ko, lehitimong ebidensyang nakuha ng mga otoridad sa raid na kailang ginawa diyan sa Pogo Operation sa Porac, Pampanga, sa Central Luzon. Na ang sabi nila, halos parehas ang operasyon ng Pogo sa Banban Tarlac under ng suspendidong mayor na si Mayor Alice Goo at saka itong dito sa Porac, Pampanga na magkatabilang na probinsya sa Central Luzon. Naku, delikado po yan. Anong inyong masasabi dyan? Kailangan ba ipatigil na talaga ng Pangulo ang Pogo o tayo manawagan sa kanya na ipatigil na ito dahil banta na sa seguridad ng bansa?